nais ko pong basahin itong verse from John 12:26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So, tong kantang to, it won't stop us from serving, from doing what God wants us to do. Let's sing this with glory, with praise, with honor, and giving thanksgiving to Jesus. Forward.
our presence, Lord God. Lord, truly the one thing we ask, the one thing that we dwell on is our desire, Lord, to be with you. Lord, truly we want to be with you, Lord, all the days of our lives. Lord, you are so beautiful, Lord. And Lord, we praise you, Lord, for giving us, for blessing us every day, for being there for us, Lord God. Lord, we just praise you, Lord, and we just worship you. You gave it all for me. My soul desires my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, to be with you, just to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Oh, and oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, just to be with you, Jesus. The one thing I ask, the one thing, the one thing
be with you, Lord, one day. All of us, Lord, your children, your sons and daughters. Praising you, glorifying you, thanking you, Lord, for all the goodness and greatness that you have done in our lives. Lord, we continue to praise you, to worship you in our households, sa bahay po ng bawat isa, sa tahanan po ng bawat isa. Mamuhay kayo, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, have your way in each and every one of us. Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, and we continue to do that every day. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Diyos. At tayo po muli ay nagkatagpo-tagpo o nagkasama-sama sa pamagitan ng ating midweek online service. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kanyang patuloy na pagbibigay sa akin ng pribilehiyo na makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay isang katuwaan sa aking puso na ma-share ko sa inyo ang salita ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, maraming bagay na dapat sana tayong gawin at maging busy sa anumang bagay. Pero sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat bigyan din natin ito ng pansin dahil mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil ito po ang magiging gabay natin. Ngayon pong gabing ito, ang nais ko pong dalhin sa inyo na mensahe ay pinamagatang kong treating others na mas sumpungan natin sa Roma, Kabanatang 12, talatang 17 hanggang 21. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talatang ito. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sandali po tayong dumulog sa Diyos at manalangin. Panginoon aming Diyos, samahan niyo po kami sa sandaling ito. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay turuan kami at gabayan upang ang iyong salita ay tunay nga pong pumasok sa aming mga puso at tanggap namin ang lahat ng katotohanan upang kami, Panginoon, ay mabago sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tayo po ay mag-aaral na, okay? Alam na alam nating lahat, no? Alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataon na hindi tayo tinatrato ng tama ng iba. Kung minsan, hindi natin may iwasang tratuhin tayo ng hindi maganda ng ibang tao. Una, dahil tayo ay mahirap lang. Pangalawa, dahil hindi tayo matatalino at makapangyarihan. Ikatlo, dahil tayo ay mga Kristiyano. May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi, na tayo po ay namumura, na pagsasalitaan ng masama, na pagbabantaang tatanggalin sa trabaho, at hindi napapasweldo ng tama. Tunay na hindi madali ang ganito pong sitwasyon, di po ba? Nakaka-stress. May mga pagkakataon pangang halos ayaw mo nang magtrabaho dahil sa mga ganitong pangyayari. Ngunit kinakailangan mong tiisin alang-alang sa iyong mga mahal sa buhay. Pero
Hindi lang ito nangyayari sa trabaho, mga kapatid. Minsan sa pamilya, di ba? Kapag pakiramdam natin ay higit na nabibigyan ng pabor o pansin ni nanay o ni tatay ang isang kapatid natin ng higit sa atin, dito madalas pumapasok ang pagkainggit, samaan ng loob, na minsan ay tumatagal at humahantong sa masidhing hidwaan. Sa mga magkakamag-anak, tingnan nyo, kapag ang pamilya ay mas mahirap o di kaya ay di kasing talino ng iba ang mga anak, ay sila yung kadalasang nagiging mga tagaluto, tagapaghugas ng pinggan. Diba? Dahil wala nga pinag-aralan yung iba at mahirap lamang. At kapag nagkakaroon ng mga family reunion, sila yung mga utusan. Hindi ba? Habang ang mga may kaya na may higit na ambag o contribution ay masayang nagkukwentuhan. Oo, maaari ring nangyayari ito sa church mismo. Marahil ay naranasan mo nang di tratuhin ng tama ng kapwa mananampalataya o ng mga leaders ng church. Yung nahalata mong hindi napapahalagahan ang iyong mga suggestions at ang mga pinakikinggan lamang ay ang mga may sinasabi sa buhay o may malakas na impluensya sa iba. O di kaya naman, dahil wala kang talento o galing sa pagpapaliwanag ng Biblia kumpara sa iba. In short, nagiging mababa tuloy ang tingin mo sa sarili mo. Kapatid, hindi natin may iwasan ng ganito. Hindi natin mababago ang pananaw ng ibang tao sa atin. Subalit, kung ibabase lamang natin ang ating halaga sa uri ng pagtingin ng ibang tao sa atin, mabibigo po lamang tayo at sasama po ang ating mga loob. O maaaring sa tingin ng iba, hindi tayo espesyal. Mahirap tayo at wala tayong karapatang magtampo kung sigaw-sigawan man tayo o lait-laitin man nila ang ating pagkatao. Tandaan po natin na ang basihan po ng ating pagkakakilanlan ay ang pagtingin sa atin ng Diyos. Dahil ano ba ang halaga kung kinikilala tayo at niyuyurakan o ginagawang VIP ng ilan kung mababa naman ang pagtingin sa atin ng Diyos. Hindi baling mababa tayo sa paningin ng tao kung alam naman natin na sa ating mga puso ay tayo ay anak ng Diyos. Ang hari ng mga hari, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagpapakumbaba lamang, kapatid, yan ang ating dapat gawin. Sa Biblia ay marami tayong mababasa na mga tauhan na nakaranas din na tinatawag nating tratuhin ng di tama. Andyan si Moises, di ba? Si David, si Jose, higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. Bagaman siya ay anak ng kataas-taasang Diyos, ay nagpakababa siya kagaya natin upang makilala natin siya at matubos ang ating mga kasalanan at tayo'y malinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa kabila ng mga paghamak at paglait na kanyang naranasan, ay mas nangibabaw po sa kanya ang pagpapakumbaba, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagpapatawad. Kapag tayo po ay nasasaktan dahil sa maling trato sa atin ng ibang tao, ay mayroon pong tatlong bagay na dapat natin tandaan na kadalasan ginagawa natin. No? Unang-una, repress it. Repress.
it. O tiisin natin. Subalit kung iipunin natin ito sa ating sarili, ay maaari tayong sumabog or magdulot ito ng sakit emotionally or physically. Kalawa, vent it, no? Ibig sabihin ay ibaling sa iba ang galit. Ganito po kadalasan ang problema ng mga nagtatrabaho. Kapag pag nainis sa kanila o naiinis sila sa kanilang katrabaho o sa boss nila, pag uwi, mainit po ang ulo. Ba? At napagbabalingan ng galit ang asawa o ang anak. Kuminsan nga, sinusuntok pa yung asawa, binubugbog, o dili kaya ay yung anak ay pinapalo at binubugbog din. Mahirap ang ganito pong kalagayan dahil yung dating problema sa trabaho ay nadadagdagan pa dahil nakasakit ka ng damdamin ng iba. Ikatlo, express it. Yan. Hahanap ka ng isang taong mapagsasabihan mo ng iyong nararamdaman. Bagamat nakakatulong ito minsan, subalit kung ang napagsabihan mo naman ay hindi ganun hindi ganoong makaunawa o makaunawain, ay makikita po natin yun na di kaya ay merong ding ibang kaisipan sa iyong nararamdaman, ay baka sa bandang huli, sa halip na matulungan ka, ay machismis ka pa o maichismis ka pa sa ibang tao. Baka sabihin pa, ganun pala si ganun. Diba? So, mabuti kung ang pagsasabihan mo ay isang mapagkakatiwalaang mananampalataya na hindi lamang magbibigay sa iyo ng tamang payo, higit sa lahat, ay maipapanalangin ka pa. Hindi po ba? Yun ang mas maganda. Subalit, mayroong higit na mabuti na maaari mong magawa. Ano po ito? Give it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat-lahat. Iiyak mo sa Kanya. Isuko natin sa Kanya ang lahat-lahat ng ating nararamdaman sa pananalangin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, ng karunungan, ng gabay, kung paano haharapin ang mga taong nakasakit ng ating damdamin. Ang pag-release po ng ating mga negative emotions sa Panginoon ang pinakamainam at pinaka-safe na paraan na maaari nating magawa bilang mga mananampalataya. Ang sabi nga po sa 1 Peter o 1 Pedro, Kabanatang 5, talatang ito, sabi roon, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kung Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, at habang binubulay natin ang Kanyang mga salita, ay mararamdaman natin ang kapayapaan sa ating mga puso. Mas madali na sa atin ang magpatawad sa mga kasalanan nagkasala sa atin. Mas madali na po sa atin ang pagpalain sila sa halip na sumpain sila. Mas madali na sa atin na ibigin kahit na ang mga ito ay hindi kaibig-ibig. Dahil tunay na magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Ba? Amen? Purihin natin ang Panginoon. So, tandaan po natin, magpakumbaba, magpatawad, sabihin at gawin ang tama sa diwa ng pag-ibig. Alalahanin mo ito, kapatid, sa mga pagkakataong pakiramdam mo'y nilalait ka ng ibang tao
at tinatratong mababa, darating ang panahon, ipapakilala din tayo ng Ama. Pero sa pagkakataong ito, kailangan nating magpakababa para maitaas tayo sa takdang araw. Amen. Tayo po ay tumulog sa Panginoon sa pananalangin. Aming Ama sa langit, pinasasalamatan ka namin at pinupuri sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong muli na mag-aral ng iyong salita at makatulog sa iyo sa pamagitan ng panalangin. Lord, salamat po dahil patuloy mo ipinagkakaloob sa amin ang ganitong gawain, lalo na po ang online midweek service. Purihin ka, Panginoon. Ngayong oras na ito, kami po ay nagtataas ng aming mga
nakatinig at dumudulog sa iyo upang idalangin ang nagkalat na kaso ng Delta variant po sa aming bansa. Mahigit po 119 na po ang tinamaan ng Delta variant sa aming bansa. Nihiling po namin sa iyo, Panginoon, na po sa inyo na po ang variant na ito, ang kanyang kamandag, upang ang variant na ito ay hindi na po makapanghawa sa marami pang tao sa aming bansa. Hindi lamang po sa aming bansa, kundi sa iba't ibang mga panig ng mundo. Alam namin ito'y laganap na rin. Dalangin po namin sa ngalan ni Jesus, inyo pong sunugin, tunawin ang kapangyarihan at ang virus na ito, ang variant na ito. Di lamang po Delta variant, kung hindi ang iba pang mga variant na lumaganap din po sa aming bansa. Ang Alpha, ang Beta, Panginoong Diyos, at iba pang mga variants, Panginoon, na nagiging cause din ng pagkakasakit ng aming mga kababayan at ng mga tao sa buong mundo. Hiling namin sa ngalan ni Jesus na isugo mo ang iyong mga anghel upang puksain at sunugin ang mga virus na ito o ang mga variants na ito, Panginoon. Lord, huwag po pabayaan ang bansa namin. Ang bansa po namin ay hindi mayamang bansa. Kaya nga, marami kaming mga kababayang halos wala nang hanap buhay. At iba ay nagugutom na. Dalangin namin, O Diyos, na hanguin mo sa kahirapan ang bansang ito. At iligtas niyo po kami sa karamdaman o sa corona virus na ito na lumaganap po sa buong mundo at sa aming bansa. In the name of Jesus, Ama, iunat mo po ang iyong mapagpagaling at makapangyarihang kamay. Pagalingin mo ang lahat po, Panginoon, na mga may sakit, ang tinamaan ng COVID-19, at ang mga iba't ibang mga sakit at karamdaman na natatanggap ng aming mga kababayan. Ganon din naman, Panginoon, ipadama mo sa maraming tao sa bansang ito ang iyong kapangyarihan, na ikaw may hawak ng buong mundo at kontrol mo, Panginoon, ang buong mundo. Samahan mo po kami, pagpalain mo po ang bawat tahanan namin. Iligtas mo po kami sa banta ng COVID-19 at ng Delta variant. At ang aming pong hiling, balutan mo kami, aming Panginoon, ng inyong banal na dugo. Ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, ang aming bansa at ang buong mundo. At nawa ang iyong presensya ay magharing patuloy sa buong mundo at sa bansang Pilipinas. I-bless mo po ang aming mga leaders, lalong-lalo na po ang aming Pangulo. Samahan mo siya, Panginoon. Salamat po ng maraming sa iyo. Nawa ang iyong pagpapala at bag, ipatuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.